weeks ago, I was reminded that yung pag-start sa ministry is not to, kasi gagawin mo lahat. Ikaw ang song leader, ikaw yung opening prayer, ikaw yung Bible study, Bible reading, ikaw yung, kulang na lang sa amin, mag-song offering din ako. And recently, Elisha and I, sabi ko, anak, would you want to be a song leader? Sabi ko, Daddy, sabi niya sa akin, Daddy, wala magpe-play ng piano. O sige, sabi ko, nagsalitan na lang kami. So, I don't know, kasi if God's been willing, allowing us to start the ministry in Australia, the same we will do. Okay? We will start from the beginning, from zero to, Okay, so, yun. We are in the book, still in the second epistle of, in the second epistle of 2 Corinthians, so to speak, chapter 7, verse 2 to 18. 18 ba yun? Yeah. 16, so to speak. So, Preacher Dudu, are you there? I hope that you inform our host in Ras Al Khaimah that you attend with us in Sharjah. Okay? Kasi dapat ako yung teacher sa buong but early in the morning, Sister Kiana informed me that Pastor Cornelius is available. So I told to Pastor Ben that Pastor Cornelius can continue his lessons sa kanila. So I will continue in Sharjah, the same, kung ano yung ating topic. So, yun. Okay, so God uses rebuke to bring repentance and rejoicing. Actually, kapag kasanay ka sa yung friendly manner, ang hirap mag-rebuke. Correct? Ang hirap mag-rebuke. But, the same, kapag hindi ka naman magre-rebuke, you will let them, or we will let them continue sinning. So, that's the purpose that we should to rebuke. Correct? Bagamat minsan ayaw natin makitang, kasi pwede kasi positive responses or negative responses yung pagre-rebuke. So, kung ilalagay tayo ng Diyos sa ganung sitwasyon, don't hesitate to rebuke. Rebuke them. Okay? We should to rebuke. Kasi rebuke brings repentance and rejoicing. Okay? So, chapter 7 of 2 Corinthians, verse 2 to 16. So, I already give to you the first points last Sunday. A person's repentance greatly comforts those concerned about him. Okay, pag nawit mo, syempre, pag nakinig sa'yo, at kapag positive yung response niya, o response nila, of course, it's greatly comforts for those concerned about them. Correct? Kaya sa verse 7, sa verse 2, sabi ni Paul, receive us, we have wronged no man. We have corrupted no man, we have defrauded no man. So, yung basis dito ni Paul is that while he exhort them to receive him or to make room for him in their hearts, afterward, nandun yung kanyang gusto niyang patunayan
that he is trustworthy to them. Okay? Na hindi niya sila yung bang ano ba sa Tagalog yun? Hindi niya sila dinadaya. Okay? So sa verse 2, we have not wronged anyone or morally corrupted anyone or defrauded, exploited anyone. So, yung all three verbs kasi na binanggit niya dyan sa verse 2, yan ay commonly used para i-deal yung sinful financial dealing, sinful financial. So, your affection and trust is in someone should not be based on their personality, I already mentioned before, okay, or their position or their ability. So affection and trust should be based on someone's righteousness. Okay? So why did Paul say to these people who had already repented and people whom he had great pride in? Nag-left na si Brigadier Dude. Okay, kasi may lesson sila doon na tinuturo sa Pastor Cornelio. So verse 3 to 4, I speak not this to condemn you, for I have said before that ye are in our hearts to die and to live with you. Great is my boldness of speech toward you. Great is my glorying of you. I am filled with comfort. I am exceeding joyful in our tribulation. So, Paul shows that he had great pride in them in verse 6. Okay? Since they had repented and had been restored back to fellowship with Paul, probably ito yung returning to a deeper affection and trust in Paul. So, mahirap din mag-restore ng mahirap din mag-restore ng friendship, ng relationship between friends, brethren to pastor. Pero ang umiiral kasi dun pride yung pride. Okay? I remember I'm not perfect. When I started with Pastor Ben, there comes a time that bilang isang parang siya yung nag-mentor sa akin. Okay? May pagkakataon na, of course, na I'll use the word, yung bang, na-offend ko siya in some, kasi pag meron, ako kasi minsan prangka din ako, pero ewan ko bakit, pinaprangka ko siya na may mga pagkakataon na kinakausap ko siya na things that, it's a, one day, I don't know, I don't remember, o patungkol sa anak ko o patungkol sa asawa ko yun, na may pagkakataon na siguro kung mali ako, parang ipinaramdam niya na mali ako. Nakita ko na yung mukha niya, so I approach him. Sabi ko, did I offend you? And later on, ino-open niya. Okay, so sorry po. Kasi pag nararamdaman ko pag yung isang tao, nakikita ko na may ako, alam mo yun, alam niyo yung kung ang tao may sa inyo. So, na-approach ko siya, sabi ko, did I offend you? Did I offend you po? Sabi ko sa kanya. Inausap ko siya. Then later on, ganyan. So, sabi ko, niremind niya ako, so, I'm sorry. Since that day, siguro, kasi mahirap pag hindi siya mag-open, hindi rin ako mag-open. So, na ako. So, ang maganda doon, na-restore yung aming, yung pagsasama. Kasi we've been together 2008 sa bahay hanggang 2018. 2018. Magkasama kami sa bahay. Alam ko yung kahinaan niya, alam niya yung kahinaan ko. Parang, mag-ama. Okay? At hinahayaan kong dinidisiplina yung anak ko in front, and hinahayaan niya din na dinidisiplina ko yung kanyang mga anak.
So, both of us, meron kaming, nagsishare kami. So, kaya hanggang ngayon, yung mga bata, ganun yung closeness nila, kahit yung mga anak ni Pastor Ben, saka yung mga anak ko. So, ganun sila sa, kaya, isabihin, pagka ako, pagka ako ni-review, at makakatulong sa akin, agad akong ibig sabihin, magiging yung response ko positive. Kasi mahirap pag ipapangalandakan ko yung akin, he is more experienced than me. He is charged to experience than me. Though philosophically, or I have my principle, he have his principle. Tama? So, ang gagawin ko, hindi ko yung principle ko. Kasi, at the end of the day, kung mali yung principle niya, mananagot siya sa Panginoon. Okay? So, yun ang isang nakita ko. So, kaya dito, returning to a deeper affection and trust in Paul. Departures from the Lord and His ministers damaged the relationship even once repented and reconciled. They were concerned to be righteous, but probably needed to be more deeply wholehearted toward Paul. Ang hirap yun, no? Contrast. Gusto mo maging righteous, yung leader mo, hindi mo sinusunod. Is that appropriate terms? No, right? If you want to be righteous, to be more righteous, dapat sundin mo yung kung yung leader na na sinusunod mo. So, some Christian here had not repented. This helps explain the seeming contradiction between Paul exhorting them to open their hearts to him in verse 2, yet he also knew and saw their longing for him and concern for him. Evidently, some had not repented their hearts to him. Yung mga nagpapatigas, siguro, hindi natin alam kung ilan, kung sino, which is evident as well in chapter 10 to chapter 13. So, matatagal natin yan, in which Paul defends himself against those still against him. So, the Corinthian church was mixed. A majority were on Paul's side, since some had repented, but a significant minority were not yet on his side. This is the nature of the local ecclesia, as already mentioned. Yun ang issue natin ngayon. Remember, while this church, this local church, itong Sharjah, ang daming pinagdaanan ito. I have experienced that. Yung bang gusto ko na mag-quit nung gabi na yun. Pumunta kami doon to lead the prayer meeting. And apparently, I am the pastor in Sharjah, and they wanted the other guy and tell them that he is their pastor, not me. Face-to-face yun. Ang kasama ko pa, si Preacher Edmund. Hindi ko alam kung nadidiscern niya or masaya pa siya. But in my heart, it hurts me because I am their pastor, I am their leader, but these families and they recruit other in the church. Wow, parang parang sumasabog yung puso ko kasi nga, ako yung pastor, tapos harap-harapan sasabihin siya yung pastor nila. Do you want that do you want that kind of Hindi ako umalis ng gabi, kinausap ko yung pastor, sabi ko, sineperate ko sila, sabi ko, ano yung tinuturo mo sa mga tao? Nagturo ka ng music, wala akong alam. Nagturo ka ng ganito, hindi mo pinalam sa akin. Yung kasama ko simula Ras Al Khaimah hanggang dito lumipat kami sa Sharjah, kinuha mo din. Okay? So, ni-review ko siya, sabi ko, you are not doing good.
Hindi ko lang kung anong in-inject nila sa mga ano. Hindi, yung mga tao umalis sa akin. Okay? Ako kasi, salamat ako sa Panginoon ng gabi na yon. Ako pagka hindi naman sumama ang loob ko, ako kasi, mabilis ako mabilis ako mag-repent kung nakaramdam ako na hindi maganda sa puso at isip ko. Repent ako agad. Pagkinausap ko siya, sabi ko without i-separate ko siya. Harap-harapan yun. Okay? Yung gusto niyang pagunahan. So, that's a day cure. Kaya nung pinili nila siya. Hindi sila sumama sa akin. Hindi sila nagpatuloy sa akin. I let them. Kung masaya sila dun, go ahead. That's the nature of the ministry. Halimbawa, dito. Pinili nila yun eh. But sasabihin mo sa kanila, you are, kung saan maganda at kung saan lalago ka, do it. Kaya, minsan, pag merong sa akin na gano'n, parang nandun na yung ilang beses na kasi, nandun yung aking parang nagkaroon ako ng trauma. Kaya as much as possible, meron akong mga, sabihin, precautionary measure. Kasi nga, ayoko nang maulit-ulit. Lagi na lang, alam yung, lagi ka na lang nasasaktan ba? Paano hindi masakit yun? Masakit yun. Minahal mo sila eh. Diba? Pero anong gagawin mo? At namang mag-grieve sila, magpapatuloy sila sa'yo, at hindi ayaw nila sa'yo, let them be. Kung marirealize nila na mali sila, okay, babalik sila sa'yo. Later on yan, nung umuwi yan, nag-chat sa akin, Pastor, gusto ko po sana bumalik dyan, welcome pa po ba kami dyan? Sabi ko, you're welcome. You're welcome here. Okay? So, ganun yung ministry. Although again, the exhortation here is received as is continuation of the same exhortation ni Paul sa chapter 6 verse 13. This is not main emphasis, okay, of this section. So, believers' repentance brings great joy to the minister. Paul is greatly encouraged by them. Have great confidence in them. Verse number 4. Diba, ang saya ng, anong pakiramdam ni Pastor Ben pag nakita niya yung gawain sa Sharjah, they repented, ibig sabihin na balik sila sa kanya, diba? Kasi yun yung isang nakita ko kay Pastor Ben. Though hindi niya sinasabi, and I do believe, nasasaktan siya. Okay? Kaya nga nung tayo ay nag-start, hindi ko siya inaalis in my plan and in my in preaching. Siya na lang yung umayaw. Sabi niya, Pastor Jake, baka kasi magselos yung taga Abu Dhabi. Magselos yung mga taga Al-In. Diba? Tapos sa'yo lang ako pumupunta, hindi ako pumupunta sa Abu Dhabi, hindi ako pumupunta sa Al-In. So, parang naintindihan ko siya. Okay? Pero, nung ako ay lagi siyang isang beses sa isang buwan, meron siya, gusto kong ma-meet ninyo siya. Okay, hindi ko siya tinatanggalan ng karapatan sa church natin. Kasi siya yung senior pastor. Siguro yun din isang nakuha niya, yung kay Paul. Okay, yung sistema na bagamat si Paul in his missionary journey, okay, siya pa rin yung pastor, nagsisend lang siya, si Titus, si Timothy, diba, yung mga niya, si Epaphras, sino pa ba? Okay, marami siyang mga sila yung katulad si Titus, iniwan niya saan? Diba, sa Crete, tapos sinend din niya sa Corinth, magdala ng letter, si Timothy,
So, yeah. So why is Paul encouraged and confident and proud of them? Because they responded to his rebuke with longing for him, deep sorrow, and fervent concern for him. So what would be our response if someone, if our senior pastor, if someone or our leader or our pastor will rebuke us? Ano yung respond natin? Okay? Isa kasi madali lang magsabi na, siguro pastor, I will accept. But nature of human, we have meron tayong pride eh. Ayaw natin nung ganun. Yun yung nature ng tao, yung pride. Okay, kaya minsan, yung nare-rebuke, dalawa lang yun eh. Magpatuloy siya or magpatuloy siya, natanggapin niya yung rebuke sa Panginoon or umalis siya. Okay? At magganap siya ng magganap siya ng ibang church. When I observed Pastor Cruz, nag-start siya magturo ng first fruits and tithes and first fruits. Yung mga member kasi ng church sa Cavite, mga may posisyon sa mga malaking company, San Miguel Beer. Nung ni-rebuke nyo sila, that they should, kasi, syempre San Miguel Beer yun eh. Umalis sila. Instead na, tanggapin nila yung rebuke. Syempre, saan mo kukunin yung Though, this is a company, but the same, you are compromising kasi you produce intoxicating drinks na ginagamit ng tao na kung saan nagiging lango ang tao. So, ang daming mga mayayaman na nagsialisan doon. Pero pinalitan ng Panginoon. Mga posisyon nila, mga manager, director. Ngayon, meron silang member na mayor. Which is, kilala ko siya. Pero hindi siya yung klase ng na give up niya yung dati niyang business. Give up niya yung dati niyang posisyon. Nga lang, times come, dahil yung asawa niya ma-influensya sa Cavite, dun sa lugar nila, tumakbo ng mayor. So, isabihin, pinalitan sila lahat ng Panginoon. Yung mga yun nga yung disadvantage ng nagre-rebuke ka. Either they will against you or they will turn to you kapag ni-rebuke mo sila. Correct? Amen? Meron na ba kayong ni-rebuke? Experience lang. Halimbawa, brother Andre, mayroon ka na ba ni-rebuke na natuwa pa siya or tinanggap niya yung rebuke niya or hindi na tapos o yung response niya o kaya hindi ka na niya pinansin? Did you experience that? Ayun. Okay. Hindi, sa umpisa lang naman yun, hindi magtatampo yun. Okay, yung negative, di ba? So marami talaga ganun. Pag ni-review, dalawa lang talaga yun. Ni-restore mo siya or nagpatuloy siya. Hindi talagang ganun. I remember, meron akong, kinausap ko lang naman, I think it's kind of review. Kinausap ko siya, sabi ko, sino yung, sabi niya, pastor, napakilala sa akin eh. Kapatid niya daw, pastor, nagpapastor, Baptist. Kinausap ko siya, sabi ko, ikaw ba ay may asawa sa Pilipinas? Meron. Tapos sino itong kinakasama mo? Kalibin ko po. Sabi ko, definitely sabi ko, mali yung ginagawa mo. Kahit na ako hiwalay ka sa asawa mo sa Pilipinas, you are not living in biblical. Sabi ko sa kanya, okay, ganito. Hayaan kita umaten sa church,
but you will never be part of, ano, of ibig sabihin, hindi ka magpa-partake ng Lord's table, hindi kita, just sit down and listen. If you want to worship God, if you, worship God. But I will not let you to be in the ministry. Kahit na magaling kang mag-gitara, I will not let you to stand in the pulpit. So, apparently, umattend siya twice, thrice. After that, hindi na siya umattend. Okay? So, yun. So, let's proceed now to point number 2. Sabi ko, tatapusin ko na ngayon. So, a person repents through being made sorry by our rebuke. Verse 8 to 13. The second section of this chapter, Paul focuses on the rebuking letter that he sent them. Okay? The truth of this section is an extended description of godly sorrow in verse 8 to 9 sa inyong Bible. So, God's servants must sometimes cause sorrow to other believers by rebuking them because godly sorrow leads to repentance. Okay? Like, ewan ko, namamalo ka ba, Brother Andre? Namamalo ka ng mga anak mo? Hindi naman. Bibihira. Sometimes I discipline Elijah. Siyempre, bilang tatay, masakit talaga mamalo. Ayaw kong umiyak yung mga anak ko. But, kung hindi ko siya didisiplinahin, hindi siya mag-change ng mind. Nandun yung bang sorrow, pag pinalo mo, nakikita mo anak mo, papaluin. Siyempre, blood, bones of your bones, diba? Galing sa iyo yun, papaluin mo. Kasi nga, meron siyang mali. Apparently, magiging, bagamat yan ay nakakalungkot o nadadalamhati ka or masasaktan ka, pero, yun naman ay magdadala ng pagsisisi. So, being rebuked hurts and grieves person. But, actually, nasasaktan din ako pagka dinidisiplina ko yung anak. But I need to do that. Correct? They will not know their mistakes. Hindi nila malalaman yun. Eh, siyempre, pag pinalo mo, hindi naman basta pinalo lang. Pakita mo yung ito yung ginawa mo kasi bakit kita pinalo. Sabi mo, tama ba yung ginawa mo? Hindi po, Daddy. So, sabi mo, wag mo nang ulitin. So, mag-change naman siya. Okay? So, ganun siguro si Paul. So, nasasaktan siya kasi ayaw niya nga. Pero, kailangan niyang gawin in order for them to repent. Diba? But it only hurts, grieves for a season, a little while, sabi niya dyan ni Paul, if the person repents. So, God's servant should not continue to regret grieving others, verse number 8. Rather, we should rejoice because people are grieved into repenting. Yun naman yung magiging resulta doon. Okay, na makita mo, nag-repent siya, nag-change siya, sabihin, nakita mo, yung rebuke mo, nakapagpabago. Sabihin, nag-repent siya. So, godly sorrow that brings repentance ultimately leads to salvation with no regrets in contrast to worldly sorrow that brings death. Okay? So, nakikita mo, isang magpapasalamat pa nga, Pastor, salamat po kasi hindi kayo nag-atubiling. Di ba nakaano kayo ng gano'n? Yung pastor mo, hindi nag-aatubiling sabihan ka sa mga mali mo. Na magiging cause yun na maging, na maitama ka. Kapag nakita mo yung resulta nun, anong gagawin? Magpapasalamat ka eh. Alam mo, Pastor, nagpapasalamat ako sa iyo dahil nirebuke mo ako nung araw
na hindi ako nagpatuloy sa ganun. Kasi yung pastor ko, kung hindi mo ako ni-review, nagpatuloy ako sa ganun. Hindi ako ngayon ganito. Diba? Ako, naranasan ko at the age of 19 years old, pinalo ako ng pastor ko. Oo. Sa office yun, lahat kami ng full-time worker na mga lalaki. Sabi niya, uwi! Sabi niya, Brother Jake, you're the leader. Why you let them do this? Sabi niya, kinuha yung parang baseball, ganyan, dapa kami sa sopa. Tig-dalawa kami. Yung iba tig-apat. Oo, ako dalawa eh. Kinabukasan, namaga yung ganito ko. Lahat kami, complain eh. Alam niyo, mali talaga yung ginawa natin na yun. Dapat hindi natin ginawa. Nagsisi kinabukasan. Okay, ang sakit talaga dito. Yung, alam mo yung hazing ka. Kasi, naranasan ko yun eh. Sumali din ako ng, sa Prat. High school ako. Sa linggo, hindi ako nakapasok dahil nilagnat ako sa dito. Sakit. Ilang palo din yung baseball bat pagagamitin sa'yo, di ba? Yung pastor ko sabi ko, alam ko to pamalo, nito, yung pinalo. Buti sana kung ganyan lang eh. May buwelo eh. Talaga nung araw, kinabukasan, nagtanda kami lahat. Sabi ko, wag na tayong aalis dito sa church na hindi napapaalam. Okay? So, ayan yung mga nakakatuwa pag naging ka. At syempre, in our ignorance, syempre, hindi namin yun eh. Well, anyway, but na-correct kami. Okay? So, hindi siya nagatubiling paluin kami to discipline us para ma-prevent kami na magpatuloy sa ganung gawain. Correct? Amen? So, godly sorrows that brings repentance ultimately leads to salvation with no regrets, in contrast to worldly sorrow that brings death. Verse number 10. So, godly sorrow produces godly desires and actions in a person. So, yun yung mga magiging resulta, magiging bunga. It produces earnestness and eagerness to clear one's testimony. Diba? Minsan alam nyo, wag na natin gawin yan kasi mali yan. Correct? Amen? At kapag mayroon ng gagawa ng yung may kapatiran kayong gagawa ng mali, yun yung lesson ninyo. Alam nyo, yan ay hindi maganda. Magsisi na kayo. Diba? So it produces indignation and alarm toward the sin once has committed or allowed. So it produces longing and concern and readiness to make the situation right even if it involves discipline. Siguro, marami naman kayo nakakausap na pastor. Pastor, masarap bang magdisiplina? Hindi. Hindi masarap magdisiplina. Kahit nga pag may kinakausap ako na, yung mga private, as much as possible, ayaw ko ng ganun eh. Sasabihin, hot seat ka ngayon, kaya pastor. Parang ang office ng pastor ay nakakatakot. Which is ayaw namin mga pastor yun. Diba? Masakit yun. Akala nyo ba, masaya kayo pag hindi Okay? Please pray for our church. We are again under attack. Okay? So, in the Corinthians case, their response showed they were innocent and participation in the sin done by others. So, yun yung masakit doon. Pag hindi ka nag-review, parang nakikipag-participate ka sa kanila. Okay? So, according to verse 12 and 13. So, Paul primarily wrote his rebuking letter for the Corinthians to see their own devotion to Paul, not merely because of the one doing wrong or those injured by the wrong, but in verse 13, repeats the truth of the previous section is that a person's repentance greatly comforts those concerned about him. Okay? So sa last. Meron pa akong last eh. Okay, tapusin ko na to. So, number 3, pangatlo,
verse 13 to 16. A person's repentance brings greater joy and affection and confidence in him. Okay? So itong third section, Paul's joy in the repentance, but on Paul's joy in Titus. Nakita niya, sinensa si Titus. So siguro, tinanggap nila si Titus na maayos, at naramdaman ni Titus yung nakita niya, yung change, yung pagsunod nila, yung pagsisisi nila, na yun ang binalita na kay Paul. Diba? Yun nagdala ng great joy kay Paul. Na naging confidence. Nagkaroon ng confidence si Paul sa kanila. So the occasion for Paul seeing Titus' joy and spiritual refreshment in seeing the Corinthians' spiritual response, Paul had boasted about the Corinthians to Titus, and that boasting proved to be true. So emphasizes again the encouragement that delight in seeing that your confidence in others' spiritual desire is well deserved. Ano yun na yun? Meron kayong nakitang isang tao na dati yung buhay. Siguro, si John Mark. Si John Mark. Diba, ayaw isama ni Paul yun. Si John Mark ay sumama kay Barnabas ba? Okay? Pero at the end sa mga letter ni Paul, binanggit niya si John Mark that he is what? Helpful. Correct? So nakita niya yung change. Ganon din tayo sa halimbawa. Meron dito, yung sumama sa atin. At nakita niyo, sumama sa ibang Nakita niyo yung change, yung mas lalo siyang lumago. Mas dapat tayong, di ba? Masaya. Kasi dito, hindi galing sa akin yan eh. Di ba? Malay mo doon. Doon siya mag-change. Doon siya mag-grow. Correct? Amen? Wag na natin ako sa akin yan, ako kay Apollos, ako kay Cephas, ako kay Paul, di ba? So let them go, okay, but making sure naman na sa tamang church din sila pupunta. Okay? Kung sila ay lumago doon, lumago sila doon. Parang si Brother Marco, na nagpaalam kay Pastor Ben, na start nila yung gawain nila ng CBBC, hinayaan naman ni Pastor Ben sila. Okay? They start for 8 years. After that, nawala sila. Ngayon, bumalik sila sa atin. Okay? Kung saan sila masaya, suportahan ta ka. Di ba? Narinig yun. Okay? What is the effect on others when someone repents? Ano yung magiging effect sa iba kapag yung iba ay nagsisi? Of course, our spirit is refreshed, and we are not ashamed of what we have said positively about someone. Siguro, hindi tayo, alam mo yun si Jaire, ano yan? Napakasipag yan. Diba yung ganun, boldly say, masipag yan, sige, gamitin mo yan. Ganun eh. Diba? Hindi ka magsisisi pagka yan ay ano. Ay, si Jaire, naku, diba, parang ganun, pagit paging ganun, naku, alam mo din, negative yun eh. Ano yan? Diba? Busog pagka, okay? So, kapag yung iba, ulitin ko, magtatapos tayo dito, makikita mo na nag-repent siya, alam mo, yung tao na yan, wala akong masabi. So, siyempre, i-consider mo na we are sinners, hindi naman tayo perfect, pero makikita mo, doon ka sa positive na kanyang pamumuhay. Huwag dun sa negative. Okay? So, complete confidence in that person. Huwag tayo matakot. Okay? Na mag-rebuke, because rebuke led to sorrow, rebuke will lead to repentance, and this is greatly encouragement to us na nagre-rebuke. Okay? So, we
we need to review this. Okay? So, yun, tayo po ay mag-pray na kung tapos na po tayo. Nag-exceed ako ng 5 minutes, sorry for that. At tayo po ang lahat ay tumayo, tayo po ay mag-pray, and also we will pray for the coffee and the bread that we are going to eat. Father God, we thank you, Lord, sa oras na ito. Once again, you have given to us an opportunity to study the message of Paul in Corinth. And Lord, we pray that sa amin pong pamumuhay bilang isang mananampalataya, help us, O Lord, na kung kami man ay i-rebuke sa mga mistakes o sa mga mistakes namin, mag-response po kami in a positive way. And also, kung ilalagay nyo naman din po kami sa pagre-review o sa sitwasyon na kailangan namin mag-review, tulungan nyo po kaming mag-review na may katapangan, na hindi, na may katapangan, Panginoon, na ang motivation namin is to restore them or to lead them to repentance po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamumuhay po namin bilang isang mananampalataya. Ang dalangin ko din po, Panginoon, ang pagkain namin pong kakainin, nawa, Panginoon, pagpalain niyo po yung tinapay na amin pong kakainin, yung kape, at yung kamay po na naganda dito, Panginoon Diyos. Salamat po sa kabutihan mo, Ama. May you be magnified and glorified. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so let's have a break. Our coffee, Brother Benji, Sister Arin Joy, bread render in Kuwait. We will start our worship service at 10:30 sharp.
shelter in the time of storm? 34. Ano? Revive. Na-revive. Ibang tono. Hmm? Weary lamb, the weary lamb. Oh, Jesus is the rock and the weary lamb, a shelter in the time of storm. Oh, pero kay Jangan ganyan na.